Kaya ito ang ginawang pamagat ni Y. Arceo dahil sa maikling kwentong ito ay nangangahulugang pangangailangan o kakulangan niya hindi lamang sa mga bagay-bagay kundi sa pagmamahal, pagbibigay, intensyon, katarungan, pagkalinga at pag-aalaga ng pinagmulang ama't ina. May akda ni Y. Arceo, 1929 to 2017. Isang batikang manunulat, mamahayag at kolumnista ng Pilipinas. Kilala siya sa pagsusulat ng maikling kwento, nobela at sanaysay na nakatuon sa kababaihan, pamilya at karaniwang mamamayan. Ginagamit niya ang panitikan upang ilantad ang hindi pagkakapantay-pantay, pang-aapi at tahimik na paghihirap sa lipunan. Dahil sa kanyang ambag sa panitikang Pilipino, pinarangalan siya bilang pambansang alagad ng simple para sa panitikan. Pangatlo, tauhan sa kwento. Anak. Siya ang anak na may kinikimkim na damdamin dahil sa kakulangan sa pagkalinga at pagmamahal ng mga magulang. Pangalawa, ang ina. Ang halintulad sa kanyang anak dahil pati rin siya ay may kinikimkim sugat na hindi maunawaan ng kanyang anak na nagiging dahilan sa kanilang relasyong mag-ina. Pangatlo, ang ama. Parang isa siyang makasariling magulang dahil parang sa sarili niya lamang siya nakatuon kaya hindi maayos ang kanyang pag-ugnayan sa kanyang pamilya. Pang-apat, tagpuan. Ang tagpuan sa loob ng bahay ng magpapamilya ay nilarawan bilang tahimik ngunit mabigat ang mga damdamin. Ang bahay ay hindi naging lugar ng init at pagmamahalan, kung hindi isang espasyong puno ng lamig, katahimikan at distansya sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya. Sa halip na maging kanlungan, nagsisilbi itong salamin ng kakulangan sa komunikasyon, pag-aaruga at pag-unawa, kaya't lalo nitong pinantingkad ang uhaw ng bawat isa sa pagmamahal at pagkalinga. Panglima, banghay o buod ng kwento. Simula. May isang pamilya na puno ng hindi pag-unawa at hindi pagkakaugnayan sa bawat isa, lalo na sa anak na babae at sa kanyang ina. Ang ina ay laging mahigpit sa buhay at ang anak na babae ay napakasensitibo at mapag-isip tungkol sa pakikipag-ugnayan sa ina. Una sa kwentong ito, makikita natin ang tahanan na kulang sa pagbabahagi ng damdamin at bukas na pakikipag-ugnayan. Gitna. Sa pagpapatuloy ng maikling kwentong ito, mas nakikita ang mga dinadamdam ng anak na babae. Siya ay laging nag-isip tungkol sa pakikipag-ugnayan sa ina at sa mga araw na hindi niya maunawaan sa kanilang relasyong mag-ina. Sapagkat ang ina ay nagsusumikap para sa kanyang pamilya, pero hindi niya ipinapakita yon sa kanyang anak. Kaya yun ang naging dahilan ng tampo at kalituhan ng kanyang anak. Ang anak ay laging naghahanap ng pagmamahal at pag-unawa tulad ng lupang nagnanais ng ulan. Wakas. Sa wakas nito ay nakita ang totoong suliranin ng pamilya ay ang pagkukulang ng pag-uugnayan ng damdamin sa isa't isa. Bagamat walang solusyon, ipinapakita ng kwentong ito ang nais ng pagmamahal ay kailangang ibahagi sa pamilya para masolusyonan ang uhaw ng bawat isa at maibalik ang masayang samahan sa loob ng ating pamilya. Huli, aral ng kwento. Ang aral at ang aral na napulot ko dito ay kailangan ng pag-uugnayan sa iisang tahanan. Dahil kung walang pag-uugnayan ang magpapamilya sa iisang tahanan, ay isa itong tahanang walang saysay sa isang grupo o pamilya na nagtutulot ng pagkasira ng pagpapamilya at sa isang tahanan ay
pagmamahalan, pagtutulungan, at pakikisama para sa maayos na ugnayan